Okay, so in today's discussion, pag-uusapan natin class yung resultant of non-concurrent force system. Before we go on to the problem solving, quick review lang. Kapag ka sinabi natin class na non-concurrent force system, these are the forces na nag-act sa iba't ibang points. Kasi kapag ka sinabi natin concurrent force system, these are the forces na nag-act sa iisang force, ay sa iisang point. Pero kapag ka non-concurrent, tandaan nyo, these are the forces na wala sa iisang point. Kaya most probably, ang makikita nyo dyan, gulo-gulo na ganyan. Kaya ganito, wala silang specific point na pinag-aaktan or kaya naman ganito. Merong vertical, merong horizontal, merong inclined, and then pwede rin merong moment. As long as they are not acting on the same point, tatawagin natin siyang non-concurrent force system. Kapag ka-class nagsasolve tayo ng problem na non-concurrent force system, tandaan nyo, ang gagamitin lang din nating formula is yung kagaya ng pagsasolve natin sa resultant of concurrent force system. These formulas are the following. Kukunin nyo, you will have to take summation of forces along x-axis to get Rx. You will have to take summation of forces along y-axis to get Ry. After that, you will have to use R is equal to square root ng Rx squared plus Ry squared. No, ayan. Gagamitin nyo itong formula to. Yan yung number 1 formula para makuha natin yung magnitude ng resultant force nyo. Next, gagamitin din natin class yung angle theta is equal to inverse tangent ng Ry over Rx. Ito naman yung para sa direction ng resultant force nyo. And then lastly, magte-take tayo ng summation ng moment at any point is equal to summation ng force times distance. So, ayan. And then after that, magpe-perform na kayo ng trigonometry. Kasi, medyo complicated yung pagsasolve ng resultant of non-concurrent force system, but the formulas are very simple lang. Kung paano yung ginagamit natin last time sa resultant of concurrent force system, ganun lang din. Pero kasi meron itong different conditions pagdating sa non-concurrent force system. Ilagay ko na rin to, lagay ko dito sa last step, kinakailangan yung gumamit ng trigonometry. O yan. Para may guide kayo kung ano ba yung step-by-step procedure natin. So, let's try to solve a problem para hindi masyadong mahaba yung video na to. Example number 1 for the resultant of non-concurrent force system. Sabi dito, compute the resultant of 3 forces shown in the figure. So, meron ko yung force 1, force 2, at saka force 3. Locate its intersection with x and y axis. Yung magnitude and then direction ng resultant force nyo, very easy yon. Bakit? Kasi, kailangan nyo lang gamitin yung dalawang formula na to at saka ito. Directly, makukuha natin siya kaagad. Pero kasi, ang sabi sa problem, kapag ka daw inilagay yung resultant force nyo dyan, halimbawa pa ganyan, kasi hindi natin alam kung paano magiging itsura nyan, solve pa natin, let's call this as your R. Nasaan daw yung position ng resultant force natin along x-axis and nasaan daw yung position ng resultant force natin along y-axis. So, ayan, along y-axis and then along x-axis. So, yun ngayon yung hahanapin natin. Ano daw yung distance na to from the origin and ano daw yung distance na to from the origin also up to the vertical axis. So, susolve natin lahat ngayon yan. So, alisin ko lang and then let's try to solve. First step, you will have to take summation of forces along x-axis. So, solution. But before that, kinakailangan kunin muna natin yung x and y components ng mga forces na yan. Kasi, pansinin nyo, tatlong naka-inclined yan. Eh, hindi naman natin po pwedeng gamitin yan na ganyan lang. Kailangan i-resolve muna natin siya into its equivalent components. So, eto, tandaan nyo,
Yung vertical component na to at saka yung horizontal component na to, magbe-base lang tayo sa angle na meron siya. This one is 300 cosine 30 degrees. Bakit? Kasi nasa adjacent side siya. And ito naman yung horizontal component niya, since nandito din yan, nasa opposite side ng angle nyo, this one is 300 sine 30 degrees ito. Let's proceed. Para makuha yung vertical at saka horizontal component ng 390 pounds na yan, kinakailangan kunin muna natin hypotenuse na nandito. Paano makukuha? Input nyo lang sa Calcu, 12 squared plus 5 squared. That is 13. And syempre, para kunin yung vertical component niya, this is 390 times yung vertical niya, that is 5 over 13. So, this one is 390 times 12 over 13 kasi 12 yung horizontal niya. Next, let's proceed dito 722 pounds. Wala kayong given slope, wala kayong given angle, kinakailangan kunin muna natin yan. Paano natin makukuha? Titigan nyo kung saan nakasalat yung broken lines na yan. And then, tsaka nyo bilangin. This is 1, 2, 3. Tatlong grid. Therefore, this is 3. Yung vertical grids niya, that is 1 at saka 2 lang naman. Therefore, this is 2. Hypotenuse, input nyo class sa Calcu, 2 squared plus 3 squared. That is square root of 13. Therefore, para makuha yung vertical at saka horizontal component niyan, this one is 722 times vertical 2 over, that is 2 over square root of 13. This one is 722 times 3 over square root of 13. So, ayan na. Kompleto na. Pwede na tayo mag-solve ng magnitude ng resultant. Taking summation of forces along x-axis to get Rx. Therefore, Rx is equal to, nahin natin to. Considering yung mga to the right na forces ay positive and then to the left ay negative. This one is negative 300 sine 30. What about this? Positive na yan kasi to the right yan. Positive 390 times 12 over 13. And then yung isa, yung nasa ito, yung horizontal component ng 722, that is 700 positive 722 times 3 over square root of 13. Therefore, Rx is equal to, input nyo yan sa calcu nyo, negative 300 sine 30 plus 390 times 12 over 13. Alam nyo ba, ayoko nagre-recorded discussion kasi sa face-to-face kasi nakikita nyo yung mga mali na naisusulat ko. Dito kasi hindi ko nakikita. Kaya pagka nagkamali ako dito, tuloy-tuloy to. But hopefully, hindi naman. Ayoko talaga nagre-recorded discussion. Yun lang, wala kasi tayong choice kasi para dun sa mga sections na nahuhuli na ng discussion, kailangan ko itong gawin talaga. Positive 810.74, positive yan, therefore upward yan. Next. Ito na isa. You will have to take summation of forces along y-axis to get Ry. Therefore, Ry is equal to, unahin natin to. Negative yan kasi downward yan. Negative 300 cosine 30 plus 390 times 5 over 13. And then lastly, negative 722 times 2 over square root of 13. Input nyo sa calcu nyo, you should get Ry is equal to negative 300 cosine 30 plus 390 times 5 over 13 minus 722 times 2 over square root of 13. Yan. That is negative 510.30
pounds. This one is negative, therefore, ayun o, may mali na ako nakita. Positive ito, 810.74 pounds, therefore, to the right ito. Kasi, horizontal axis yan. To the right and to the left lang. Ito ngayon ang downward. Ayan. Buti na lang makita natin. Pero, ano lang naman yun? Direction lang. But it's okay. At least naitama natin. R is equal to square root nung dalawa na yan. O, input nyo. 810.74 squared plus negative 510.30 squared is equal to square root ng 810.74 squared plus negative 510.30 squared. Ayan. This is 957.97 pounds. Ito kasi yung magnitude niya. 1 point. O, diba? Next, para makuha natin yung direction niya, angle theta is equal to, yan. Angle theta is equal to inverse tangent ng ry over rx. That is 510. Huwag nyo nang ilagay yung negative sign over ry ay rx, 810.74. This one should equal to inverse times shift tangent ng 510.30 over 810.74. 32.19. This is 32.19 degrees. O, ayan. Ayan na. And by that, pwede natin i-conclude na ito na yung direction niya. Pero, di pa tayo tapos. Kasi, tingnan yung mabuti. Kapag ka nag-drawing ako ng x and y axis dito, drawing ako ha. Pagka nag-drawing ako ng x and y axis dito, ito yung y axis, ito yung x axis niya. Pagka class ipinlat na yan, tandaan nyo na yung horizontal force nyo or rx nyo positive to the right yan, and then yung ry nyo is negative downward. Therefore, ang direction ng r nyo is downward to the right. Ganito yung magiging itsura niya. Ito ngayon class yung resultant force nyo na letter R. And kapag ka in-input nyo, ito class yung inyong Rx and ito yung inyong Ry. And yung angle theta nyo is nandito. Ayan. Siyempre, kung ano yung angle theta dyan, siya rin yung angle theta dito. Pares lang yan. Andito rin yung Rx kasi to the right, and then andito rin yung Ry kasi downward. O, ayan. Ngayon, ito ang catch sa problem na to. Ano daw yung position niya dito, yung resultant force nyo, and ano daw yung position nyo dito. Para makuha natin yan, tawagin natin to as B. Tawagin natin yan as B na lang, yung distance na yan. And then ito, tatawagin natin to as letter A. Ayan. To do that, dito na class ngayon papasok yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag natapos nyo yung dalawa na to, yung formula na yan, at saka ito, you will have to take summation ng moment at any point. Paano yun? Pansinin nyo class, yung problem natin, ito yung may grid. Pagka nag-take ako ng summation ng moment dito sa O, about these three forces, makukuha natin yung equivalent moment niya. Makinig kayo mabuti kasi importante to. Pagka-class, nakuha nyo yung equivalent moment dito sa O, gamit itong tatlong forces na to, tandaan nyo, yung equivalent moment na yun ay equal din sa equivalent moment na nandito sa O. Let's call this as MO, given na ang gagamitin nyo na lang is yung resultant force. Bakit? Kasi na-resolve na natin yung tatlong forces into its equivalent resultant force. So, therefore, kapag kinuha nyo yung moment gamit itong tatlong forces na to na nandyan, siya rin yung moment na nandito gamit naman itong resultant force na lang. To do that, you will have to take summation ng moment
Take summation ng moment at O is equal to summation ng force times distance using the three forces nasa taas. O, pagka nag-take ka doon ng moment dito sa point O, syempre gagamitin mo ulit yung anim na forces na yan kasi components na lang. Ito, yung 300 cosine 30 na yan, 0 na yan. Bakit? Kasi dumaan siya sa point O. Likewise, itong 722 times 3 over square root of 13, 0 na din yan. Bakit? Kasi dumaan din siya sa point O. Tumama. So, ang papasok na lang ilan? Isa, dalawa, ito kasama tong dalawa na to. Okay? So, let's try. Taking summation ng moment at point O considering clockwise moments are positive. Unahin natin yung pinakamalapit. Ito, 300 sin 30. MO is equal to negative yan kasi counterclockwise. Negative 300 sin 30 times moment arm o bilangin ni grid 1, 2 at saka 3. This is 3. Next, sunod natin tong 722. Positive yan kasi iikot yan ng paganyan. Diba? So, therefore, this is positive. 722 times 2 over square root of 13. Bilangin nyo yung moment arm niya. 1, 2, 3, at saka 4. Apat na grid ang meron dyan. Therefore, 4 ito. Next, yung nasa taas. Ito, 390. Negative yan kasi iikot yan ng counterclockwise. Papunta sa O. Paikot sa O. That is negative 390 times 5 over 13. And then yung moment arm niya is 1, 2, 3, 4, at saka 5. Ayan. Times 5 pa to. And then lastly, itong 390, positive yan kasi iikot yan ng clockwise. Therefore, this is positive 390 times 12 over 13. And this one is, yung moment arm niya is 3 from point O. Therefore, MO is equal to, ito ang tuturok sa inyong technique ha, para ma-validate nyo kung tama yung answer nyo. Tandaan nyo, kapag mayroon kayong resultant force na paganyan, kapag minomit nyo yan sa O, anong tendency? Iikot yan ng clockwise. Dapat class, kung ano yung direction ng resultant force nyo kapag minomit nyo siya sa O, dapat ganun din yung direction ng moment nyo. So, expect nyo na dapat ang makuha natin, moment at O is clockwise moment kasi kung hindi, mamamali tayo dyan. So, let's try. Input nyo sa calcul nyo yan, negative 300 sin 30 times 3 plus 722 to square root of 13 times 4 minus 390 times 5 over 13 times 5 plus 390 times 12 over 13 times 3 is equal to 1481. Lang ha, check ko lang. Tama naman. 1481.97 positive. 97 pound feet ito. Pound feet yan kasi yung symbol niya dito, feet yan kapag may guhit na isa. Pagka dalawa, inches yan. And this is clockwise. O, ayan. Yan yung moment. Ngayon, bakit ba natin kinuha yung moment? Tandaan nyo, sabi ko sa inyo, kung ano yung moment, gamit yung tatlong forces, siya rin yung moment dito kapag resultant na lang yung nakalagay dito. Kinuha natin yung class para makuha natin yung distance na to. Kasi 90 degrees ito, and let's call this as your distance D. And pansinin nyo class, kapag nakuha na natin tong D, makukuha na natin yung B. Trigo na lang yan. Pag nakuha natin tong D, makukuha na rin natin yung A. Trigo na lang din yan. So, let's try. Summation ng moment about point O is equal to, gamit yung resultant naman, R times D na lang to. Input nyo, 1481.97 is equal to, ano yung nakuha yung resultant? 957.97 times D. Therefore, D is equal to, pag-divide nyo,
1481.97 divided by 957.97. That is 1 point. Point. Saan nagaling point? 1.55. This is 1.55 feet. Ayan na. Tapos, pansinin nyo, pagka in-input nyo yan, yung value ng D na yan, ito yun, input nyo dyan, value ng D, pero hindi ito ang final answer natin, D pa lang yan. Kung ano class, yung angle dito, pansinin nyo, siya rin yung angle dito by geometry. Kasi, kapag ka ito lumaki, lalaki din to. Yung kabila. O di kung ano yung angle dito sa baba, siya rin yung angle na nandito. And ano ba yung angle na nakuha natin? Yung angle, balikan natin, 32.19. This is 32. Ayusin ko lang. This is 32.19 degrees. This is your angle theta. No, ayan. And by that, makukuha na natin yung distance B na to. Tandaan nyo, right triangle ito. Ayan. Right triangle iyan kasi right angle to. And huwag nyo kakalimutan na ang hypotenuse nyo dyan sa right triangle na yan ay yung B, hindi yung D. Nakapahiga yung right triangle nyo kasi mas mahaba itong B. Okay? And by that, ano pwede natin gamitin? SOHCAHTOA. Alin sa SOHCAHTOA? Pansinin nyo yung distance D nyo nasa opposite side ng angle nyo. Nasa opposite siya. Kaya ang gagamitin natin is yung sine. Ginamit nyo yan, sine angle theta, that's 32.19 is equal to opposite side. That is D. Ano yung D nyo? 1.55 all over. Ano yung B nyo? Yan yung unknown. Lipat nyo sa kabila, therefore B becomes, B is equal to 1.55 over sine 32.19. Therefore, B is equal to 1.55 over sine 32.19. This one is 2.91. This is 2.91 feet. O, ayan. Ito yung hinahanap sa atin na isa. O, di ilan na? Ilan hinahanap natin? Tatlo na. Magnitude, direction, at saka yung distance niya sa x-axis. Lastly, kunin natin, kunin natin yung distance A. Anong gagamitin natin? Huwag nyo na gamitin yung triangle na to kasi malilito kayo dyan. Ang gamitin nyo na yung kabuuan na to. Yan, yung kabuuang malaking triangle na yan. Bakit? Abi, meron na kayong B. Meron na kayong angle. Ang hinahanap nyo na lang is yung A. So, try natin. Since nasa dalawang sides yung A at saka yung B natin, tangent na yan. Therefore, tangent 32.19 is equal to opposite. That is A all over B. That is 2.91. Lipat nyo. Therefore, A is equal to, zoom natin. A is equal to 2.91 tangent ng 32.19. Therefore, A is equal to, ilan? 2.91 tangent 32.19. This is 1.83. This is 1.83 feet. So, ayan lang. Nakuha na natin yung apat na pinapahanap sa atin. Next, so ayan, yan yung class yung final answers, yung magnitude, direction, at saka yung position niya. Let's proceed to the next problem that we have here. Ito. Sabi dito, try natin sa truss naman. The hot truss, ito yung tawag sa kanya, sa itsura ng truss na yan, hot truss. Hot truss shown in the figure carries the given loads. So, ayan. Meron tayong naka-inclined, meron tayong naka-vertical, at saka meron tayong naka-horizontal. The wind loads are perpendicular to the inclined members. Ito kasi yung wind loads. Naka-perpendicular daw siya. So, kung naka-perpendicular yan, ito yun. 90 degrees ito. Okay?
Determine the magnitude of the resultant, which is yung ginagawa natin kanina pa. Its inclination with the horizontal, that is your angle theta, and where it intersects AB. So, nasaan daw siya? Diyan sa line AB nyo, sa point AB nyo. So, ito yung A, ito yung B, nasaan daw siya sa gitna? Ito yung sabihin ng problem. Pansinin nyo, class, yung mga forces natin, nakapa-inclined, that is downward to the right. Meron tayong horizontal force na to the right, and meron tayong force na downward. Definitely, kahit hindi nyo pa solvein yan, dapat, by logical thinking, pag tingin nyo, class, sa trust na yan, dapat, pwede nyo i-assume na yung resultant force nyo is magiging pa ganito. Magiging downward to the right. Bakit? Abay, wala namang ibang force dyan kung hindi downward at saka to the right lang. So, yan yung magiging itsura ng resultant and papatunayan natin yan mamaya. Tapos, ang hinahanap sa problem, nasaan daw ba yung point na to? Ano daw yung point na yan? Hahanapin din natin yung distance na to. Nasaan daw ba siya dyan? So, hanapin daw natin yung distance na yan. Let's call this as your distance D. Or X na lang. Sige, X na lang. X. Ayan. So, nasaan daw siya dyan? So, let's try to solve. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Pero, mapapansin nyo, yung mga vertical forces na yan, wala tayong problema dyan. Likewise, dito din sa horizontal force. Pero, since meron tayong inclined forces, sabi ko sa inyo, kapag meron kayong mga inclined forces, kailangan kuhanin nyo yung vertical at saka horizontal components niya. Tandaan nyo, kung ano yung angle theta, theta, hindi theta. Naging theta mo na, no? Kung ano yung angle theta mo dyan, siya rin yung angle theta mo dito kapag pinroject mo to. So, para makuha yung vertical component niyan at saka horizontal component niyan, kukunin natin yung angle theta na to. Okay? And by that, pag tinignan nyo yung problem nyo, pwede tayong gumamit ng theta is equal to inverse tangent ng ano? Opposite side. Ano daw yung distance ng opposite side nyo? Based dito sa trust nyo, makikita nyo 3 meters yung kabuuan na yan, o di kalahati, 1.5 yan. This is 1.5 over adjacent side, that is 3 meters ito. Therefore, angle theta is equal to, input nyo, inverse shift tangent ng 1.5 over 3. This is equal to 26.57. 57 degrees. O, ayan. Ayan na. Ngayon, pwede na tayo mag-take ng summation ng forces along x-axis at y-axis, ano? So, kompleto na yan. So, dito tayo, solution. Solution. Kasya ba? Kakasya naman yan. Ayan. Taking summation ng forces along x-axis to get ry, kagaya lang ng ginagawa nating class kanina. At taking summation of forces along x-axis to get rx, of course. Rx is equal to the right. O, positive lahat yan. O, di 2,000. Positive 2,000. Ito yun. Next, etong mga to. Sine, cosine. Sine yan. Kasi bakit? Nasa opposite side yung x nyo. Puro sine lahat yan. Magkakamukha ng angle yan. Kasi pantay-pantay naman ng inclination yan. Positive. Unahan natin pinakababa. Since dalawa yan, i-times 2 na natin. Positive, 1120 sine 26.57 and then times 2. Bakit? Kasi dalawa sila. Then lastly, yung 2240, positive pa rin yan kasi to the right, 2240 sine pa din to, 26.57. O yan. Therefore, Rx is equal to ilan? Input nyo, 2,000 plus 1120 sine 26.57 and then times nyo sa 2. Tapos, plus 2240 sine 26.57 pa din. This is equal to 4003.86 newtons. Positive yan, therefore, to the right ito. Next,
taking summation ng forces along y-axis to get Ry. So therefore, Ry is equal to, puro downward yan. Expect nyo na class na puro negative yan. Kasi puro downward yung forces natin. Wala namang upward. So therefore, unahin natin to, yung mga naka-inclined. Unahin natin yung negative, 1120. Kung sine kanina, therefore, cosine na to, 26.57. I-multiply nyo ng 2. Bakit? Kasi dalawa sila. 1 at saka 2. Next, negative 2240. Sine pa din ito. Cosine pala. Cosine. Cosine 26.57. And then minus, yung mga nasa ibaba, ayan, i-minus nyo lahat yan kasi downward lahat yan. 3,000 minus 2,000 and then minus 1,000. Therefore, Ry is equal to negative 1120 cosine 26.57 times 2 minus 2240 cosine 26.57 minus 3,000 minus 2,000 minus 1,000. That is negative. Tama naman. So that is negative 10,000 06.86 newtons. Negative yan, therefore downward ito. Next, let's use the formula for the resultant. R is equal to square root ng dalawa na yan. Input nyo na class. 4003.86 squared plus negative 10,006 kulang ng isang 0.86 squared. So, ayan. R is equal to square root ng 4003.86 squared plus negative 10,006.86 squared. That is positive 10,778.13 newtons. Ito na class yung magnitude. Next, huwag na natin patagalin. Kunin nyo na class yung angle theta niya. Angle theta is equal to inverse tangent ng dalawa, Ry over Rx, 10,006.86. Huwag nyo nang ilagay yung negative sign kasi may direction na tayo. 4003.86. Therefore, angle theta is equal to shift tangent 10,006.86 over 4003.86. Ayan. This is 68.19 degrees. Yan na. Ngayon, pinapahanap sa atin yung x. Hindi pa tayo tapos. O ganun lang din class. Kung ano class, yung magiging moment natin dito sa A, kasi dyan lang naman tayo possible mag-moment. Pero pwede rin naman sa iba, pero mas madali kasi dyan. Pansinin nyo, kung ano yung magiging moment dito sa A, lipat natin sa kabila. Kung ano yung magiging moment dyan sa A, gamit itong 1, 2, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gamit yung 7 forces na yan. Pagka iniredraw ko, i-redraw ko dito ha. Pagka iniredraw ko, dito na lang sa baba. Yung thrust na yan, ganito yan. Pagka iniredraw ko yung thrust na yan, perfect. Ito yan. Kung ano class, yung magiging moment mo dun sa A, siya rin yung magiging moment mo dito, gamit na tong thrust na to. Na resultant na lang yung meron ka. Okay? Bakit natin gagawin yon? Siyempre, para makuha natin yung distance na to. Para makuha natin yung distance moment na to, let's call this as your distance D. And by that, pag nakuha na natin yan, makukuha na natin yung distance x na talagang pinapahanap sa atin. Tandaan nyo, anong angle na to is equal to 26.57 degrees. And, what about this? Anong angle na to?
Ito yung angle na kakakuha lang natin, di ba? Ibaba natin to. Ito yung angle na kakakuha lang natin. This is what? Ito yung 68.19 degrees nyo. Ito yung 68.19 degrees nyo. Kasi, kapag ipinlat nyo yan, ito yung inyong Rx and then ito yung inyong Ry. Diba? Positive yung Rx nyo, kaya siya to the right. Negative yung Ry nyo, kaya siya downward. Kaya most probably, ganyan yung itsura ng Rx nyo. So, let's try. Taking summation ng moment, considering clockwise moments are positive moments, moment at A is equal to, yung kuha ng hati. Lagyan natin ng hati. Perfect. Yan. Summation ng force times distance. Kaso, i-consider natin lahat yan. Kasi syempre, may moment lahat yan. Pero ang tanong, paano natin, etong force na to, yung 1120 na nasa pinakaibaba, 0 na yan. Bakit? Kasi tumama sa point A. O di wala na yan. What about this? Yung 2240 at saka yung 1120. Syempre, kunin yung distance na to. Ano ba yung distance na yan? Para makuha natin distance na yan, since 1.5 ito, tapos meron kayong 3, gamit kayo ng Pythagorean theorem, square root ng 1.5 squared plus 3 squared na lang yan. This is 3.35. Ito din, this is 3.35. Yan yung distance niya. Para pag nag-moment tayo, alam nyo, yung moment arm niya or perpendicular distance niya from point A. Ito yun, ha? Lalagyan ko pa. Sige, lalagyan ko pa, ha? Ayan. Send ko sa inyo yung copy na to. Tapos, mapapansin nyo, puro clockwise moment lahat yan. O, clockwise yan. Clockwise din ito. Yung mga nasa ibaba, puro clockwise lahat yan. Pati itong to the right na to, clockwise yan. So, therefore, expect nyo na clockwise yung magiging moment nyo. And obvious naman, dun sa resultant force natin, clockwise dapat yan. Hindi po pwede maging counterclockwise yan. Pag ang naging final answer nyo is counterclockwise, may mali kayo. Okay? So, let's try. MA is equal to, unahin natin pinakamalapit. Ito, yung 2240. That is 2240 times 3.35 plus yung 1120 na nasa pinakaitaas, dalawang 3.35 yan, i-multiply nyo na lang ng 2. That is 2 times 3.35. Ano pa? Yung nasa, ito, yung horizontal force. Positive pa din yan. 2,000 times moment arm niya from point A. Ano bang height niya? This is 1.5. O, ayan. Times 1.5. And then yung mga nasa ibaba, madali lang naman yan. Kasi kita naman na yung distances nila or moment arm. Unahin natin 3,000 plus 3,000 times 3 plus 2,000 times 6 and then plus 1,000 times 9. Therefore, MA is equal to, input nyo nga yan, 2240 times 3.35 plus 1120 times 2 times 3.35. Bakit tinimes sa 2? Kasi dalawa yung distance, hindi dalawa yung force, ha? Dalawa yung distance na 3.35. Yung isang force na nasa ibabang 1120, 0 na yon kasi tumama sa point A. Plus 2,000 times 1.5 plus 3,000 times 3 plus 2,000. Teka ha, check ko lang. Kami mali, walang magko-correct. Yun yung kagandahan pagka nagdi-discuss ako sa inyo na face-to-face kasi na-identify nyo agad kung saan ako namali. Namamali kasi kuminsan ng sulat. Iba yung sinusulat ko sa sinasabi ko minsan. Hindi ko rin alam kung bakit. Pag nagmamadali si sir, ganon. That is 48. Check ko lang ha. 48,008. This is 48,008 and this is Newton meter. Newton meter and then clockwise yan. O yan na. O dito na tayo.
Moment at A is equal to R times D. Bakit tayo nagmo-moment? Kasi para makuha natin yung distance D, and by that, makukuha na natin yung distance X. Moment at A, that is 48,008 is equal to, anong R natin? Ayan, 10,000. 10,778.13 times D. Therefore, D is equal to, what is it? So, pag divide nyo, 48,008 divide 10,778.13. 4.45. Check ko lang ha. Let me check kung tama yung distance niya. That is 4.45 meters. So, ayan, nakuha nyo na yung distance. And by that, pwede natin gamitin triangle na to. And again, hindi yung D ang hypotenuse natin, class ha. Naka 90 degrees ito. Ang hypotenuse natin dyan is yung X. Okay na. Ano gusto nyo gamitin sa dalawang angle? Actually, kahit ano sa dalawa, pwede ang gamitin nyo is yung 26.57. Ay, hindi pala. Hindi yung 26.57 ang gagamitin natin. Itong 68.19 degrees. Itong 26.57 na to, burahin ko na. Baka kayo mamali. Yan. Yung 26.57 na yun, para dito yun sa kabuuang truss, hindi yun para sa R. Yung R ang kino-consider natin, ha? So, ayan ang gagamitin natin. Therefore, para makuha yan, gagamit tayo ng sign. Sign ulit. Sign 68.19 is equal to, anong D nyo? Kakakuha lang 4.45 all over X. Over X is equal to, input nyo yan, 4.45 over sin 68.19. Therefore, X is equal to 4.79 meters from support A. Ayan. So, eto class yung pinapahanap sa ating final answer. Tatlo lang yan. Kung saan nag-i-intersect yung resultant force nyo, kung anong value ng magnitude R nyo, and kung ano yung direction nyo, which is yung angle theta. Ayan. And by that, let's conclude our discussion for the resultant of non-concurrent force system kasi paulit-ulit lang yung process niyan, iba-iba lang ng itsura. So, thank you so much.